produce a fine and uniform grind without excessive machine strain. Ay, strain ba? Huh? With excessive losses. Or highest ano ulit, highest yield or highest efficiency. Yun ulit yung inyong gagamitin as optimum grinding time. Ano? I-improve nyo pa itong chapter 3 ninyo ha. At parang pinagtutugma, yung parang bang copy, paste or na puputol-putol, parang pinagsama-sama yung sentence na pag binasa mo hindi na sila magkaka-connect. Ano po, ayusin. Opo, ma'am. Noted po. Kailan ba kayo magpapa-consult? Kailan kayo magpapa-consult? Yes. Bukas po yung consultation. Yun. Eh di pwede nyo pa 'tong i-improve so that pag kayo ay lumapit sa advisor ninyo, medyo ayos na yung paper ninyo. Ano? May tanong lang po sa regarding po sa process natin. Ano po, pwede po kayong Hindi ko maintindihan, malabo ka. Putol-putol ka. Usually ay 1 year. 1 year yung ating duration. No? So, hindi 6 months, kundi 1 year. So, 12 months ang iyong magiging duration dito para ihanap yung kanina. Hindi tayo makikita-kita na. Ano na? Roller press. Bakit? Pagka naman yan ay hindi okay at kung ano ang ilagay ng Pinocchia, library ko yan. Bakit? Bakit papalitan ninyo? Ano ba dapat yung inyong process? Kung roller press kasi, pipit-pitin nyo lang. Roller press. May extract nyo ba yun? Pero ano ba yung use nung inyong grinder? Para kasing gusto ninyo, paliitin nyo muna yung particle size so that mas makapag-extract kayo. Ma-maximize ninyo yung extraction. Kung ang inyo namang gagamitin is roller press, ma-extract kaya siya. So, it's based kasi sa inyong design talaga. So, wala naman kasi tayong sinabi dun sa title ninyo na grinder, ganyan. Kayo yung nag-decide na ang gawin nyo is mag-grind muna, pulverize, tapos pulverize ba or pressing, tapos naglagay ng mixing. Ganun. So,
nasa sa inyo yun. Kung nakakita kayo sa ibang study na much better na gumamit ng roller, then go. Kasi ang target naman natin dito is makapag-produce ng syrup. Ano? Nakuha ba? Ano? So, kaya lang, if meron kayong baguhin nga sa inyong process, better to, read again your manuscript at baka may maligaw dyan na naka-grinding pa. At pag nabasa ng panel, bakit dito may grinding na sinasabi? Okay? Yan. Okay, so next tayo, group 5 po. Group 5 na ga tayo. Group 6. Ano na ang group 6? Nakuha. Wala pa rin balita. Nag-revise po, ma'am. Ha? Ano? Nag-revise po ng chapter 3. Nagre-revise with, sige. Bakit may we? We. By determine the water volume in the tank, we aim to optimizing water usage for effective mud removal. Bakit may we? Remove we. Uwi na naman to. Sure that the process environmental. Yun. Same nung comment ko dun sa mga naunang group ay ayusin ninyo lalo yung method of testing ninyo. Kasi based dun sa diniscuss ko kung paano siya isulat ay magulo yung inyo. Iba yung inyong pagkaka-construct nung discussion nung method of ninyo testing. Ano po? Ako po, ma'am. Yung sa definition of terms po, ma'am, okay na po yung ganon. Bakit nagtatatlong paragraph, patatlong sentences pa kayo? Pwede man tig-isa na lang. Okay rin na naman, ganito. Pero yun nga, kung kaya naman na 2 sentences nyo na lang, yun lang. Isang conceptual at isang operational. And then, yung mga terms sana nating ilagay dito is yung bang hindi nga alam nung ibang tao yung term na yun. Kasi pwede siyang engineering term. So, pag ang nakabasa is hindi engineering, hindi niya alam yung na yun, meaning. Then, wag kagad tayo diretso dun sa term. Kuwari, definition of terms, lagyan nyo muna rin yan ng introductory paragraph.
Yung sa software po. Ha? Yung sa software po kaya, okay na po yun? Aling software? Software and hardware requirements po. Now, itong sunod na ating gagawin, aside from the motion, kung ito hindi pa ito gagawin, ito ay after pala ang approval. Okay na naman dito. Sige po, ma'am. Ito yung kailangan sa So, mas maganda lang na i-discuss ninyo ano or yung description nung sa hardware na ginamit ninyo is nandun na rin yung ano dito yung specification niya, ano yung gamit niya para dun sa inyong machine. Ano? Bakit siya required? Okay po, ma'am. Sige po. Then yung expected output ninyo, wala pa kayo dito na design. Nagpasa ako kasi po ng survey. Wala po kami palita po kung alin po yung design na aprobahan niyo po or papaano po. Tapos 'di ba, pinalilipat ko na itong inyong wait. Ilipat ko tong method of ganito. Diyan sa part ng method of testing dito. Bakit dito? Kasi ang dito sa preliminary testing stage, under ng development stage, ay i-discuss nyo lang ng pahapyaw yung mangyayari dun sa preliminary testing stage. Same with dito sa final testing stage. Kasi yung detailed, na kung papaano mo ma-determine yung mga parameters na yon, dito mo siya ilalagay sa method of testing. So, dito ba sa salted egg is may required kayong size or weight or appearance noong salted egg? Bali yung sa beneficiary po namin ay automatic medium po siya. Kaya po walang Oo, size. dapat yun ay nakalagay po dito. Kasi siya yung initial characteristics ng inyong raw materials. Okay po, ma'am. Yung all about dun sa raw materials ninyo, dyan siya ilalagay. Bago ninyo, ano yung kalagayan ng raw materials din ninyo before ninyo i-input dun sa machine. Kasi ang iksi. Okay? May question ba? Group 6? Ma'am, papatanong po sana kung may update po kay Sir Je. Hindi ko pa siya Doon po sa natatanong. design.
Hindi ko pa pala siya natatanong. Nalimutan ko. Sakit ng ulo ko kahapon eh, after ko magklase. Thank you po, ma'am. Okay, so group 7, Nag-revise po kami ng chapter 3 kahapon. Papacheck po namin. ito, hindi ganito. Bakit preliminary testing, tapos evaluating key parameters such as flashing pressure, flashing time, drum speed. So, ang nakabulit dapat dito, i-direct mo ng flashing pressure, flashing time, drum speed, washing time. Yun ba yung nakalagay dito sa inyong objectives? Oh. So, yun na, i-direct nyo na dito. Parang ika-copy nyo lang naman yan. Kung ano nakalagay dito sa inyong objectives. Ano? Di kayo naturo ko na rin kung paano gagawin yung research design. Ba't hindi ninyo in-apply? So, di ba sabi ko dito sa research design, ang ilagay ninyo ay kung anong type ng research methodology na gagamitin, ano yung mga sources of information, how will you gather yung data, like that. This is stage of development includes the initial testing and minor modification performed after the initial. Wala ka pang modification, di mo pa nga sure kung may mo modify ka, naglagay ka na agad dyan. Ma'am, ask ko rin po kung kailangan na po ng data ng ng survey po sa quality testing po. Anong data ng survey ng quality testing? Wala. Yun kapag tapos na yung inyong machine at nagte-testing na kayo, ikukwento nyo lang na mag-gather kayo ng ganun. Sige po, ma'am. Na magpapa-rate kayo, kung ano magpapasagot kayo sa mga taga doon para i-check yung quality ng inyong machine, ng inyong output. Kwento nyo lang kasi yung chapter 3 nga is just a methodology. Methods lang.
Wala pa dapat result. Chapter 4 pa yun. Ang hindi din nyo dito nasabi ay will be contribution pressure regulator. Pressure regulator nga kaya ang gagamitin ninyo. So, dapat mapakita ninyo yan doon sa inyong design na meron kayong pressure regulator. Marami to. At least tatlo lang. Kuwari 135. Okay na yung 135. Ito ba talaga yung magiging flushing rate ninyo? Magbe-base kayo dun sa weight. Kasi ang, di ba cut ito. Di ba Opo. dapat by number? Kanina po ay Na- by number yan, tapos pinalitan ko lang po ng ganun. Babalik ko po ba dun sa by number? Pwede din naman na by mass. Pero provided na pag kinompute nyo sila ay ang isasama nyo lang dun is yung mass ng acceptable cleaned na intestine. Magkaiba ang weight sa mass, ha? Ay, dito nakalagay nyo yung mass. Pagdating nyo dito, weight. Ma'am, paano po pag 6 po na, di pa po nakakat yung intestines, tapos ang balak po namin ay 6 intestines po yung mapa-flush kada oras. Ano po mangyayari sa flushing rate? Ayun, itindaanin nyo na lang nga sa mass pag buo siya. Kasi kung marami naman kasi siya, na kuwari nga cut siya. So yung buong large intestine kinat ninyo into ilang pieces. So pwedeng gawin ninyo by number. Pero kung namang plan ninyo pala isang buo, then ang ninyo is pwedeng i-mass nyo na nga lang. Ikakat po namin sila sa sa 6 na segments.
Gayon pa rin kasi ang inyong pagkakaano is per batch. Hindi niyo naman aanuhin siya as per ano yata, per parang continuous. Opo. Batch pa rin yung paglalagay ninyo. Bale po ay ano na lang po yun, mas po ng large intestine over operational time. Mas nung acceptable. Kaya lang, so ibig sabihin, kapag ano pala, kapag pala hindi siya nalinis, 0 yung inyong flushing rate at flushing efficiency. 'Di ba? Opo. Okay, isipin ninyo ano kaya nga ang pwede nating anuhin as dun sa flushing rate. Paano po pag-fix yung ano, number ng intestine na naiki-clean kada po batch? Paanong fix? Ano po, magpuputol po kami ng intestine sa 6 na segments po. Di ang anuhin ninyo, kuwari 6 ang laman, di magiging pieces na siya. 6 na pieces kada isang laman. Di ang pwedeng ninyo dyan is yung number ng acceptable. Kuwari sa 6 na yun, 5 lang yung nalinis. Yun lang yung iyong acceptable na ano. Pwedeng mas ng acceptable. So, makukulang, parang gayon. Yun lang yung kaya ninyong linisin. Hindi po. So, hindi 100% yung flushing efficiency. So, at least doon, hindi naman siya magsisiro. Kasi kung isahan lang talaga yung ilalagay ninyo, di ba? Parang either 0 and 100% lang yun. Opo. Ayun. Dito sa washing rate, hindi ito yung washing rate kasi hindi dapat tayo nakafocus dun sa total sa water. Dapat focus tayo dun sa output nyo. Kung gaano yung katulad dun sa flushing is gaano din karami yung na-wash naman na intestine. Mas din po ng acceptable washed intestine. Kasi for me, kung much better kung ang inyong final testing parameters lang ay yung production rate at production efficiency. Kung sa akin so i-consult nyo na lang din yun sa inyong advisor. Bali po itatagtagan na yung sa flushing tsaka washing efficiency. Oo. Kung sa akin, pero i-consult mo na sa advisor nyo yun. Meron po kami dyan Kasi parang yun din naman yung kalalabasan nitong production and efficiency. Ang overall efficiency is hindi ganito ang formula. Ito is output over input. Yung output ninyo na wash, then yung in-input ninyo before flushing. Yung feed nyo talaga. Hindi yung ganito na ipagta-times ninyo yung flushing efficiency and washing efficiency. Hindi kasi siya overall efficiency. Dapat ang ano nito is yung production efficiency. Wala pa kayo nitong quality testing. Ayun. So, ano pa ang question nyo? Bali, yun lang nga po yung matitira sa ganun. Sa final testing po. Pag nag-consult po kami kay ma'am. Yung flushing rate po tapos washing rate. Sa ngayon, isama nyo muna. Then, i-consult ninyo kay ma'am. If pwede ba, kung pwede kaya na
production rate and production efficiency na lang yung inyong kunin. Pero pag pinasa nyo, pag muna kayo, pasa kayo ma'am, kasama muna itong flashing at washing. Opo. Pero ayusin nyo muna yung kanyang formula ha. Opo. Tapos itong overall, palitan nyo ng production. Sige po. Okay, so next. Candava. Andito ka? Opo, ma'am. Na may Hindi balita sa inyo? po namin nababalikan kayo sa Kailan pa kayo babalik? mamaya po or bukas. Pag inabot po kami mamaya. Okay. Group 9. Hello po, ma'am. Ano po? Pupuntahan po namin mamaya. Titinan po namin kung may permahan. Endorsement po. O kaya po bukas, titinan po kung Ba't hindi pa rin tapos yung chapter 3 ninyo? tinatapos pa po, ma'am. Kulang pa. Kaya Ano daw? It ensures that the grading operation is precise, efficient, present. Hindi naman natin kasi dito inaano yung design consideration. Ang ano natin dito is papaano natin i-determine yung grinding clearance. Ito kasing binabanggit ninyo is para siyang design consideration na dapat pag nag-ano kayo ng set ng clearance ay maging efficient siya, natin yung friction, ma-less at yung heat build up na tinutukoy na yun. Siguro yung tinutukoy ninyo na importance ng grinding clearance, maingay. Siguro yung tinutukoy ninyong grinding clearance is that kailangan ba talaga? Kaya pala, kailangan ba talaga na may grinding clearance kayo? Bakit hindi kayo mag-design na ang design na ang clearance fix na yung clearance at ang magiging output ninyo is yung size na nire-require ninyo. Kasi pampadami siya ng parameters eh. Kaya ang inyong process ay pwede naman dito yung grinding speed at grinding time. Lang. Huwag na lang yung ilagay yung grinder clearance. awan po. Balak din po bawasan. Para kung unnecessary na po yun. Speed. Bakit may molding speed kayo at molding pressure? Paano bang pagmamold ang gagawin ninyo? Anong design ninyo? Nakadepende kasi itong inyong parameters based sa design nyo. At paano ba kayo nag-design? May design na kayo? Wala pa po. Kaya nga. So, yung objectives ninyo is pwede pa siyang mag-adjust. Mabago. Ay, double time. Tagal ninyo. Ba't lang ngayon wala to? Kahapon sinabi ko na dapat chapter 3 tapos na kayo. Hindi natatapos. Ito yung palang ko, pag ganito, tingnan nyo hindi
yung spacing is hindi siya anong tawag dito? Consistent. Kasi baka dito yung pag nag-e-enter so yung before and after dun sa format ba yun or edit? Saan ba yun makikita dito? Yan, ito yata yung line. Dapat siya 'di ba is double spacing. Add space. So dito isi-zero ninyo yung before and after ng paragraph. Po. So double spacing ang pati itong group 10 ang luma na ng inyong format. Hindi na ninyo to in-update. Ito yung last year pa na format natin. 'Di ba may sinend ako dito sa ating GC na suggestion, yung suggested chapter content. Dapat ipinormat ninyo doon man lang. Inilipat nyo sa gayong format. Luma na ito I-update nyo to ha. Uy, kausap kaya ako dito. Yes po, ma'am. Okay. Again nalalapit na. Week 8 natin. Hindi kayo nasunod dun sa dapat tapos na kayo sa chapter 3. Okay? So, maglalagay ako dito kasi ang schedule ng ating defense is week 11 to 14. So, kung ang grupo po natin ay ilan to? Yung 1, 10. So, kasi every meeting lang natin tayo makakapag-schedule. So, yun ay kailan ba schedule nyo? Tuesday and Wednesday. So, tig-isang grupo lang yun kasi 1.5 lang yun. So, 1, so tig-dalawa. 11, 12, 13, 14. So, yung dalawa pa na is isisiksik na lang natin. So, mag-a-assign ako sa inyo, maglalagay ako dito kung kailan yung target ng schedule ng defense ninyo. Again, kapag hindi kayo nakapag-defense dun sa sa inyo, naka-schedule na defense mismo natin, ay need na ninyo ulit maghintay sa dulo. So, hindi nga natin sure kung papayagan pang makapag-defense sa week 15, 16, 17, and 18. Kaya dapat ay maging on time kayo dun sa mapaset man sa inyo na schedule ng defense. Again, bago kayo maka-defense, kailangan ay approve ng inyong advisor ang inyong manuscript. Ay paano masasabing approve? Di dapat may perma yung inyong approval sheet. Then kapag na-aprobahan na ni advisor, pag sinabi na ay siya, na kayo defense. So magbibigay muna kayo kay advisor ng 4 na copy ng manuscript ninyo. Kasi 4 ang sa defense, need natin ay 4 na manuscript. Isa sa advisor, 3 sa panel. Nakikinig ba? Ay ayaw kong uulit-ulit tapos sasabihin hindi alam ang gagawin kapag defense na. So sa week 10 sa atin na ay makapagklase tayo doon. Need ko kayong klasehin para ma-discuss ko sa inyo kung ano ang gagawin sa defense. Sa ngayon, magwi-will of names na lamang ako kung sino yung mga ma-schedule ng week 1, ng week 11, 12, 13, 14. Clear po ba?
Okay. Ang atin na magsisimula tayo, uuunahin ko ha, itong rehabilitation ng diesel engine kasi ito'y napakatagal na. So kayo ay may schedule ng week 11. Ano po? Wait. Wait. So ito ay week 11. Ay, hindi na pala kayo. Ito nga palang malunggay. Tapos na. 8, 9. So, bale, sa first week, sige, natin na 3. Gagawa na lang ng paraan kung yung mga grupo. Ang gagawin ko na lamang dito ay sa wheel of names. So, ito yung pagkakasunod-sunod natin. Ang group 5 is ito ang week 11 din. Ang week 12 ay 8 at hindi. Ang 8 pa ay kasama sa week 11. 8 ba to? Kasi tanda mo palang 8. Anong tinanggal ko? 9. So, 9 dapat pala to. Week 9. Ayan. Kayo palang mga re-enroll ang kasama. Ito ay, yan, ang week 11. So, ang week 12 natin is yung 2, 3, 4. So, ito ay yung, kailan ng week 11? March, ano na ngayon? 8, 10, 11. April 1. Ano po? Dapat pala April. April 1. Ito, gawan natin ito ng paraan na mag-ano ng April 1 din. Ito ay April 1 to. Ito ay 2. Tapos ang sunod natin na week 12 is April 8 at 9. Walang pasok ang 9. Yun lamang. Papaano yun? Walang pasok ang April 9. Hindi, pilit natin din. April 8. So, yun ay grupo ng 2 and 3. April 2 and 3. Ay, April 8. April 8. Tapos 4 at 1. Yung anong sunod na week ng April 8. 15, 16. Ang 4 is April 15. April 16. Then, next, ang 6. Ito, 7 at 6.
is April 23, 22, 23. Ayan. So, yan yung atin na schedule. So, ang tanong, ma'am, what if po mapaaga? Mapaaga po kami ng na-approve yung aming manuscript. So, walang problema. So, ang natin, edi as soon as possible, i-schedule natin siya. Ang iiwasan nyo lamang is yung hindi ninyo pag-meet dun sa inyong target schedule. Kunwari, itong si group, si group 10, hindi siya nakapag-depends ng April 1. Anong mangyayari sa kanya? So, sa dulo na siya, kahit pa sa pagitna ng week ng April, kuwari by April 14, kuwari April 15, na-aprobahan na sila ng advisor nila, hindi ko sila ipa-prioritize na i-schedule. Doon sila mapapapunta sa dulo. Yun ay kung papayagan pa nga na mga pag-depends ng week 15. Pero kunwari itong sino ba to? Si group 6 ay naka-schedule sila pa ng target schedule nila is April 23. Pero mga April 6 ay sila ay napayagan na ng advisor nila. So, pwede ko silang isingit. So, parang hanapan ko ng available time, kung may available din na panel, para sila ay makapag-depends. Nakuha po ba? Pero hindi dito sa schedule na ito natin na free ang lahat, ang panel at yung student. Nakuha po? Kasi parang yan yung inyong consequence pag hindi ninyo na-meet yung target schedule ninyo. Nakuha po ba? Hoy. Mga bata. Okay? Ay wag na din naman natin pong tingnan na baka itong sino bang mga group na pahuli. Na group 6 at group 7 na ay matagal pa naman kami, April 22, 23, hindi na gagawa muna agad. Ay sabi nga natin, kailangan week 9 nakapagpasa na kayo sa inyong mga advisor. At kita ko diyan sa atin na Google Sheet kung sino na yung tapos ang manuscript. Bale, maglalagay ulit ako dito sa atin na Google Sheet ng dito dulo-dulo. Right? Ay, bakit nag-insert? Ng final manuscript. Po? So, kung sino na yung nakapag-attach dito, so, dapat week 9, nakapag-attach na kayo lahat dyan. So, ibig sabihin, tatarahan ko kayo na kayo ay, based dun sa atin na assignment, kayo ay nakapag-comply. Po? Mangako kayo na magpapasa na kayo next week sa inyong mga advisor. At very late, very, very late na kayo. Ay kahit pa exam week, ay hindi ninyo pwedeng ipagsantabi ang inyong project study. Kasi kung tutuusin, ilang linggo na tayong naggagawa niyan. Kayo lang itong mabagal gumawa.
Kaya ngayon magkakapanabay si project study at exam. Sabi ko nga sa inyo, dapat ignore na nyo na yan kasi pagdating nga ng mga week 7, week 8, paparating na yung exam, ang daming requirements. Ano po, ha? Okay? So, sa week 10, magkaklase tayo para i-discuss naman ano yung need natin ding mga requirements, documents kapag tayo ay magde-defense. Clear po? Yes May po, ma'am. question pa po? Yes, Sorantoy. Ma'am, pwede pong matanong if nandiyan po si Sir Roy today. Thank you po. What else? Sino pa? May tanong? Yes, Alves. Hindi kita maintindihan. Ano bang oras yung sinabi ko sa'yo kahapon? Parang alas 7. Before 7 a.m. Bakit hindi ka dumating? Ay, may klase pa ako. May kasunod pa ito. May 3209 pa. Oh, Alves. Nasa labas ka ga? Buksan mo yung pinto. Meron dun na parang table. Ipatong mo dun. Mamaya ko kukunin. Huwag kang, ipapatong mo lang. Katabing-katabi yung ng pinto. Pinto sa unahan. So, any question pa? Any question pa po? Hello, may questions? Clarification tayo? Nagkakaliwanagan po tayo? Yes po, ma'am. Okay. So, yun. As soon as possible, syempre, targetin ninyo makapag-defense agad since nga hindi natatapos sa pagde-defense lang yan. So, kasi after ng defense, ay marami pa kayong i-revise. Marami pa kayong malamang na i-revise dyan, yung mga comments ng panel ninyo at baka abutin kayo ulit ng siyam-siyam bago makapag-revise. So, hindi kayo makapagpasa on time. Pwede kayong masingko. So, hindi ibig sabihin nakapag-defense kayo, pasado na kayo. So, kaya mas maganda yung nauuna. Okay pa? So, kung wala na po tayong question, so, may absent ba? Tinatamad ako mag-attendance. Pagod na ako. Okay, kung wala ng question, so class dismiss na. Thank you. Thank you po. Thank you po, ma'am.